Nagmistulang dagat na ang ilang mga lugar sa southern China na kasalukuyang nakakaranas ng malawakang pagbaha at mga pagguho ng lupa. Sa video na ito, makikitang unti-unting bumagsak ang lupa sa likod ng bahay. Nabagsakan ng lupa ang bahay hanggang sa tuluyan itong gumuho. Kabilang ang bahay na yan sa higit 50 na pinsala ng landslide. Southern China nilulubog ng maladilubyong baha. Ilang daang tao na ang nasawi. Libu-libong pamilya na ang naapektuhan at milyong-milyong ari-arian na ang nasira. Mahigit 40 plus na ang mga nasawi dahil sa pagbaha at paglandslide sa Guangdong Province. Nanawagan naman ang Chinese leader na si Xi Jinping nitong Martes na gawin ang lahat ng makakaya para mapangalagaan ang buhay at mga ari-arian, kamalasan o karma. Bakit ito nangyayari ngayon sa China? Ilang buwan nang nilulubog ng matinding ulan at pagbaha ang China. Pagpatak lamang ng taong ito, sunod-sunod na ang ulan at delubyo na lumulunod sa China. Ilang daang tao na ang nasawi. Libu-libong pamilya na ang naapektuhan at milyong-milyong ari-arian na ang nasira. Mahigit 40 plus na ang mga nasawi dahil sa pagbaha at paglandslide sa Guangdong Province. Ang pangyayaring ito ay tinaguriang once-in-a-century flood sa lugar, partikular na sa Meizhou City. Ang syudad na ito ay tahanan ng mahigit 3.8 million katao. Nagsimula ang once-in-a-century na pagulan noon lamang 1 linggo at mula noon, hindi na tumigil pa at lumalala lamang ang sitwasyon. Patuloy na inaayos ang mga apektadong lugar. Ngayon, nasa 9,000 na mga kabahayan pa ang wala pa ring kuryente dahil sa insidente. Noong Biyernes lamang, dineklara ang death toll na 9 lamang, ngunit sa hapon ding yon, nadagdagan pa ito ng 38. Hanggang ngayon, 2 ay nawawala pa rin. Dahil sa matinding pag-ulan at kaakibat na panganib ng pagbaha at landslide, mahigit 100,000 katao ang na-evacuate. Hindi na tinitigilan ng sakuna ang China. Nitong nakaraang buwan lamang, Mayo, 48 katao ang nasawi dahil sa pag-collapse ng 60 feet segment ng isang expressway. Ito ay bumigay dahil sa pasunod-sunod na malalakas na ulan sa lugar. Sa mga kalapit na probinsya, marami rin ang naapektuhan ng matinding ulan tulad sa Fujian, Guangxi at Hunan. Nirescue ng mga pulis ang mga natrap sa lumalim na tubig malapit sa isang malaking train station. Ang malakas at malalang pagbaha at landslide ay nakaapekto sa 8 townships sa Pingyuan County. Pinakamalala noong nakaraang linggo na may average rainfall na 199 mm, 7.83 inches, at ang karatig lugar na may 365.7 mm, 14.4 inches. Sinasabi ng mga autoridad ng China na mataas ang posibilidad na ang pag-ulan na ito ay hanggang sa katapusan ng buwan, lalo na sa lugar kung nasaan ang Yangtze River. Ayon sa isang syudad sa Meizhou, ang pag-ulan na ito ay 76% na mas mataas kumpara sa mga nakaraang taon na pag-ulan. Sa Jialing County, tinatayang nasa 3.65 billion yuan o $500 million halaga ng economic loss ang kanilang sinapit. Sa katunayan, mahigit 356 kilometers ng kalsada ang nasira, daang-daang mga tulay ang nasira, at malawak na mga farmland ang binaha. Ang pinakamalalang pag-ulan ay nangyari noong Linggo hanggang Martes. Tinumba nito ang mga puno at winasak ang mga kabahayan. Pagkatapos, sinira din nito ang isang kalsada na kumokonekta sa Mixian District, ang Southern Guangdong Province, at tinaguriang economic powerhouse. Nilalaman nito ng 127 million na mga tao. Normal ang pag-ulan sa lugar tuwing Abril hanggang Setyembre. Ngunit nitong mga nakaraang taon, mas nakararanas ng mas matitindi at malalalang pag-ulan at pagbaha ang lugar. Ayon sa mga scientists, nakararanas ng matinding pagbaha at pag-ulan ang lugar dahil sa mas lumalala pang climate change. Nagbabala naman ang mga eksperto dahil ayon sa kanila, ang paglala ng climate change ay nangangahulugan ng mas nakakamatay at mas malalang mga sakuna. Nanawagan naman ang Chinese leader na si Xi Jinping nitong Martes na gawin ang lahat ng makakaya para mapangalagaan ang buhay at mga ari-arian. Dahil sa mas lumalalang epekto ng climate change, nagiging pampukaw na ito para sa lahat, para sa mga hagupit ng kalikasan. Hindi maikakaila na isa ang China sa may pinakamalaking kontribusyon sa paglala ng climate change. Ang China ay may malaking papel sa pagbabago ng klima sa buong mundo. Unang-una, ang China ay tinuturing na pinakamalaking naglalabas ng carbon dioxide
sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang kanilang mga greenhouse gas emissions mula sa industriya at enerhiya na kadalasang galing sa mga coal-fired power plant ay umaabot sa humigit kumulang 10 bilyong metric tons ng CO2 kada taon. ito ang nagiging pangunahing sanhi ng pag-init ng mundo na nagdudulot ng mga pagbago sa klima tulad ng mas matinding mga bagyo, tagtuyot at pagbaha.